Nagsimula ang episode sa Egghead Island na nababalutan ng dilim pero maya-maya lang sumikat ang araw at naliwanagan ang buong lugar na parang Mall of Asia tuwing bagong taon. Pati si Little Lebon, lumangoy ng chill sa isang random na syudad. Sa ibang lugar, nagtakbuhan ang mga tao na parang may Shopee sweldo sale para lang makakuha ng mga dyaryong nahuhulog mula sa langit. At yung headlines, grabe, binasag ang internet. Una, sabi nila nawawala si Lolo Garp sa Hachinoso. Tapos, binagsak ang balita na si Emperor Straw Hat Luffy raw ay kumuha ng mga hostage sa Egghead. Balik sa bar ni Makino sa East Blue, ayaw maniwala ng mga tao. Wala ni isa ang bumibili sa kahit anong kwento. Habang nagpapanik ang lahat, sinabi ng mayor na chill lang, buhay na alamat si Garp, at ang mga alamat hindi basta-basta namamatay. Pero si Clown Brain Body, nawawala na sa sarili. Nagmumura na kay baby ni Makino, pero tumawa lang yung baby nang makita ang mukha ni Luffy sa dyaryo. Nag-aalala ng todo ang mga mountain bandits kasi wala pang bumabalik mula sa Pirate Island. Pati si Dodon, pinatigil sila habang sinusubukang intindihin kung anong ginagawa ni na Luffy at Garp. Umiyak pa siya parang bida sa Korean novela. Biglang nagliparan ng mga ibon at yumunig ang lupa na parang natapilok si Big Mom habang naka-high heels. Grabe, pagkatapos ng lindol, dumating pa ang tsunami na parang gustong i-reset ang mundo. Ito raw ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Kawawang Lebon, muntik nang malunod ulit. Sumisigaw na ang mga tao na tumakbo papuntang bundok pero huli na ang lahat. At hulaan mo kung sinong walang pakialam sa lahat ng ito. Tama, ang mga Celestial Dragon na nakachill lang sa mga Sky Castle nila. Ang mega quake na to ay nangyari 6 na araw matapos mabura ang Lulusya sa mapa na parang na Thanos na. Sabi ng Navy, butas na lang sa dagat ang Lulusya ngayon. At alam mo na kung sino ang may kagagawan nito. Oo, yung si Imo Sama. Dahil sa lindol, tumaas ng 1 metro ang sea level sa buong mundo. Sa lupain ng mga babaeng 3 ang paa, nawala bigla ang mga beach. May mga isla na lumubog at yung mga petang, chill lang na lumalangoy papasok sa mga sala. Pero ang mga mangingisda, masaya pa rin, baka raw magandang araw para manghuli ng ulam. Priorities, diba? Balik sa Egghead, dumating ang fleet ng 100 Navy warships, may dalang 30,000 tropa, pinamumunuan ng 9 na Vice Admirals na parang may kinain na hilaw na kalamansi, maliban kay Doll kasi ang ganda niya. Syempre, nariyan na rin si Troublemaker Kizaru para manggulo. Hindi magiging madali ang paglusob sa Egghead kasi todo bantay ang mga Sea Beast weapons. Pero dumating si Kizaru at binutis ang dibdib ng kawawang Robo Giraffe. Sumigaw si Fluffy King Sentomaru na huwag atakihin ang kapwa Navy, pero sabi ni Mr. Bupples, sila raw ang unang umatake. Pagkatapos ng 10 segundong trabaho, nag-full gamer mode siya at humigop ng mainit na pansit canton. Nagkalat ang mga Mark III pacifista sa isla sa utos ni Sentomaru. Sinabihan siya ni Kizaru na tigilan na at bumalik sa Navy. Pero sabi ni Sentomaru, walang awa sa sinumang tatapak sa isla. Si Uncle Punk daw ang nagdevelop ng pacifista lasers gamit ang powers ni Kizaru, at hindi niya akalaing pupunta si Shiny Old Man para burahin siya. Pero sagot ni Kizaru, ang paghukay sa Void Century ay isang krimen na hindi niya kayang palampasin. Puppet lang daw siya ng Navy at ayaw niyang patayin ang kaibigan niya. At kanino ba kasalanan lahat to? Syempre, Straw Hats na naman. Dahil pinigilan nila si Rob Lucci sa pagbaskat kay Vegapunk. Pero syempre, ang lumabas sa front page ay kabaligtaran. Ang sabi, kinuha raw ng Straw Hat si Dr. Vegapunk bilang hostage at nagtago sa loob. Tuwang-tuwa si Saturn sa fake news na gawa ni Morgans. Isang alipors ng world government ang nag-report na natalo ng todo ang CP0 agents at buong team nila ni Sentomaru, at dahil sa matinding barrier, walang makapasok o makalabas sa lab. Tinanong ni Saturn kung nasaan ang mga tech staff at manggagawa ng Egghead. Sumagot ang isang marine na nakaalis na ang mga ito at nakita na ang kanilang mga barko. Kaya si Saturn, na parang wholesome na lolo, ay nagsabing baka masyado na nilang alam ang mga sekreto at inutusan na palubugin ang lahat ng barko nila. Binanggit din ng sundalo na kasama ni Bonnie ang Straw Hats pero wala siyang pakialam. Sabi niya isa lang itong batang babae at hindi na kailangan, kaya patawarin siya. Kaya nakalusot si Bonnie, pero libu-libong inosenteng mananaliksik ng Egghead ang kinailangang mag-Titanic. Diretso na pervert ang matandang ito. Pagkatapos noon, na-intercept ng mga tao ni Kizaru ang isang transmission mula sa loob ng Egghead. Kinuha ng Admiral ang mamahalin niyang Rolex Dendenmushi at nag-dial. Lumabas na si York pala ang tumatawag sa Mary Joyce, nagtatanong kung bakit pati siya ay gustong patayin ng Gorosei, siya naman ang nagsumbong kay Stella. Pero hindi naniwala ang mga gerang na may balbas, sabi nila Vegapunk pa rin siya kaya kailangan pa rin siyang tanggalin.
Lumaban si York at sinabing kung concerned siya sa Void Century, hindi sana niya ibinigay ang mahalagang impormasyon. Sinimulang interrogate siya ng mga lolo pero tumawa lang siya parang kontrabida sa James Bond at sinabing sa kanya na ang Egghead. Nagbanta pa siya na dudurugin ng Seraphim ang kahit sinong magtangkang sumubok. Tinanong niya kung gusto ba talaga nilang makipagdigmaan sa kanya. Bold move, York. Doon sinabi ni Jupiter na nagbago na sila ng isip at tinanong kung kaya ba niyang gumawa ulit ng Mother Flame, yung cute pero delikadong apoy na naglaho sa kaharian ng Lulusia. Tumawa si York at sinabing alam niyang kakailanganin din nila siya. Sinabi niyang ang tanging planta na kayang gumawa ng Mother Flame ay nasa Egghead. Kaya kapag sinaktan siya o sinira ang lab, mawawala ang pinakamapanganib na sandata sa buong mundo. Pumayag ang Gorosei na protektahan si York at inalok pa siyang maging Celestial Dragon. Pagkatapos nun, umiyak siya at nagmakaawang iligtas siya agad, sumisigaw na papatayin siya ni Luffy. Akala ba niya makakalusot siya sa lahat ng kalokohan niya? Ang cute. Samantala, chill lang si Luffy habang kumakain ng steak at si Zoro ay nagtatanong kung ano na ang gagawin kay York ngayon na wala na siyang silbi. Si York ay nagsisisigaw na may pumatay na sa mga Straw Hats. Pati si Nami ay may hawak ng baril at handa ng barilin ang traidor na lata. Sabi ni Luffy, pwede na lang nila siyang gawing human shield para makatakas, at chill na chill ang tropa. Si Giga Simsonji ay nagluluto pa ng pancakes para kay Bonnie. Mukhang pagod si Robin pero inaasikaso siya ni Doc Chopper kaya ayos na siya, at dahil sa kanya, buo pa si Vegapunk. Hindi pa rin makapaniwala ang crew na naloko sila ni Sodaken York. Sabi ni Usopp, imposibleng makatakas sila sa isla, pero ngumiti lang si Luffy na parang regular na araw lang ito. Kinuha niya ang Dendenmushi at tumakbo papunta kay York, sinabing gagamitin nila ito para tumakas palabas. Sinunggaban ni Luffy ang Dendenmushi at sumigaw, ang pangalan ko ay Monkey D. Luffy at ako ang magiging hari ng mga pirata. Sinabi niyang kakampi nila si Dr. Vegapunk at kung gusto nilang manatiling nakakabit ang ulo ni York, mas mabuting ay pullback na nila ang tropa nila. Samantala, umiiyak si York na parang bida sa K-pop drama, humihingi ng saklolo. Nagsimula ng magbulungan ng mga Marine na baka totoo nga ang balibalita tungkol kay Straw Hat Luffy. Halos mawindang si Vivi sa gulat, dahil ipinagtatanggol niya si Luffy sa lahat. Nagtanong ang Gorosei kung sino-sinong ahente ang buhay pa sa loob ng lab, at habang sisigot na sana si Luffy, tinakpan ni Robin ang bibig niya at binaba ang Dendenmushi, sumisigaw na tigilan na niya ang pagiging Bubbles. Sinabihan niya ito na huwag basta-basta magbigay ng impormasyon sa kalaban na parang libreng sample, pero sa isip ni Luffy, akala niya matatakot ang Navy sa tawag na yun at aalis. Sinabihan siya ni Usopp na tigilan ang pagmamaliit sa Marines na parang mga gwardiya lang sa mall. Sabi ni Saturn, tatlong bagay lang ang kailangan nilang protektahan, si York, ang Punk Records, aka utak ni Vegapunk, at ang power plant ng Mother Flame. Lahat ng iba, basura na lang. May isang Marine na nagsabing nasa isla pa ang grupo ni Rob Lucci, pero si Saturn mukhang anime villain na sa kaseryosohan, nagmumumog ng linya na parang ipis ang mga tao, kahit tap-okan mo, babalik at babalik pa rin. Paalala ni York na may kasunduan siya sa Gorosei, at kapag may nangyaring masama sa kanya, buburahin nila ang buong isla tulad ng sa Ohara. Na-trigger si Nami at tinadyakan si York sa ulo gamit ang hammer ni Thor sa harap mismo ni Robin. Nagkunwari si York na matapang, sinabing isusumbong niya sa Gorosei, pero walang pake si Nami. Sabi ni Zoro, chill lang kasi wala namang arma si York, pero nakalimutan nila ang pinakamapanganib niyang sandata, ang bibig niya. Sabi ni Robin okay na siya salamat kay Chopper, at para bang sasabog sa kilig si Chopper sa papuri. Nagpasalamat din si Vegapunk kay Robin dahil niligtas siya sa pagkapasabog mula sa kanya ni York. Sabi ni Chopper, tumulong si Usopp sa pagpigil sa Seraphim. Nagkunwaring Aztec si Usopp pero umamin na hinahanap lang niya si Zoro nang mabangga niya ang mga Demon Kids at natalo pa rin, si Zoro pa rin ang nagligtas. Sinabihan siya ni Kako na manahimik pero parang glow stick ang likod niya sa lagabog. Sabi ni Rob Lucci, matulog na lang siya. Si Lilith iyak na parang sanggol ng 3:00 ng madaling araw, kasi sina Shokka, Pythagoras, at Edison daw ay wala na, pero sabi ni Metalhead, buhay pa siya kaya ayusin niya sarili niya. Sinabihan siya ni Usopp na tumigil para marinig ang nangyayari sa basement. Nagsisigawan ang mga CP0 agent ng, salamat sa pagkain. Sa Straw Hats, pero sinabihan sila na huwag sumigaw ng pasasalamat sa kalaban. Gusto na nilang makaalis kahit saan, basta hindi dyan kasi takot na takot sila sa Seraphim. Tinanong ni Usopp kung okay lang sila, at sabi ni Vegapunk, syempre naman,
nakulong ang mga seraphim sa mga bulan na gawa sa parehong materyales ng Mark III pacifista, matitibay na parang nag-aalmusal ng pagsabog. Binalutan pa ng sistone. Galit na galit si Minnie Mohawk na nilagay siya sa bubble wrap. Sabi ni S-Snake, tigilan nila reklamo kasi wala pa siyang utos na pumatay. Nagpasalamat si Frankie sa kanya sa pag-alis ng pagiging bato niya, at nagtaka si Vegapunk kasi hindi niya yun pinrograma. Kumangking lang si S-Snake, sabi si Luffy daw ang humawak at nag-utos na i-unfreeze ang mga kaibigan niya. Natawa si Jinbei, parang si Hancock daw talaga. Sabi ni Nami, sobrang clutch ng weapon na binigay ni Lilith, mas alba pa si Sanji sa pamamagitan ng higanting bulan na pinang-trap kay S-Shark. Nang magpasalamat si Luffy kay S-Snake, akala niya, I love you, ang narinig niya, muntik nang atakihin sa puso. Tinry ni Atlas buksan ulit ang barrier, epic fail pa rin. Wala pa rin silang labas sa isla hanggat walang makakapagpatigil sa wall. Tumawa si York sa kanila, sabi walang silbi kasi siya lang ang may alam ng passcode at hindi niya sinabi sa ibang utak. Ready na sanang mag-erupt si Lilith para sipain si York hanggang next week, pero nagyabang pa rin ito, na insurance daw niya ang world government at ang code. Hindi makapaniwala si Luffy na puro speech lang pala. Sabi ni Usopp, told you. Obvious naman na hindi papayagan ng world government na makatakas sila. Hindi tinawag na untis, yan ng basta-basta. Samantala, tahimik na nag-o-observe si Lucci sa shadow, dalawang Vegapunk satellite down, pero buo pa rin ang Straw Hats. Tinanong siya ni Usopp kung ano sinasabi niya, pero sabi ni Lucci, kinakausap lang niya sarili niya, classic spy move. Tapos dumating na si Reyna Stussy, at sinabi niyang napalibutan na sila, 100 warships, 30,000 marines, at isang admiral, si Kizaru, ready ng iprito ang mga pirata. Tumakbo si Sanji parang tapat na shitzo na nag-aalok ng tsaa kay Stussy, pero yung klaseng tsaa na gusto niya ay hindi isinisilbi sa tasa. Sinabi ni Stussy kay Lucci na huwag magalit, kagat lang naman yun. Lods, papakagat din ako sa kanya. Tinanong ni Vegapunk si Nami kung pwede niyang ipakita ang ruta ng pagtakas kaya ginamit niya ang log post na itinakda nila sa Wano. Nang sinabi ng matanda na papunta ito sa Elbaf, parang nabaliw sina Luffy at Usopp, nag-iimpake na agad sa isip habang sumisigaw, papunta tayo sa lupain ng mga higanti. Kahit ang kalaw-angin utak ni Edison ay hindi maintindihan kung bakit sila ganun ka-hype. Sabi ng matandang Vegapunk, nakapark ang Sunny sa Labo Face pero dahil napapaligiran ng isla, imposible ang paglayag sa port. Kaya plan B, gamitin ng Vega Force na katabi lang ng Sunny para tumakas. Ang plano ay lumipad sa ibabaw ng mga barko ng Navy, pero kaya lang lumipad ng bot ay sa loob lang ng egghead, sa labas ay parang bato itong bumagsak. Sabi ni Frankie, no worries, kasi kayang i-launch ng Sunny ang sarili nito ng 1 kilometro. Kahit multo ni Einstein, mahihimatay sa narinig na ang Sunny ay tumatakbo sa cola. Kumikinang ang mga mata ng matanda na parang nakadiscover siya ng liquid gold. So yep, yun ang plano. Pero una, kailangang i-disable ang barrier ng isla. Si York ay tumatawa pa rin na parang Disney villain at ayaw pa ring ibigay ang code. Pero huwag maliitin ang Vegapunk, bro. Nagtulungan ang crew at sinimulan i-hack ang system parang mga cyber pirates. Hindi magpapahuli si Frankie, sinabi niya kay Lilith na sasama siya para ipakita ang upgraded bazooka niya. Sina Luffy at Bonnie ay handa na rin, walang makakapigil sa kanila papuntang Elbaf. Tumalon sila direkta mula sa lab na parang mga baliw na walang parachute. Nagtitiwala na ang ulap na lupa ang sasalo sa kanila. Thick straw hat behavior. Nagmadali silang ilipat ang Sunny sa likod ng isla kasi pwedeng bumaba ang barrier anumang segundo, timing ang lahat. Si Lilith, sobrang excited kasi first time niyang lalabas ng egghead. Si Luffy, nagsisisi na hindi siya kumuha ng pagkain. Si Bonnie, gutom na gutom pa, sinabing dapat nagdala pa sila ng Chicken Joy. Pero sabi ni Luffy, sapat na ang tokneneng. Kayang gawing 5-star kwek-kwek ni Sanji yun kahit nakapikit. Tinawag na siyang perfect ni Bonnie, mahusay sa santukan at mas mahusay sa kusina. Kaso, medyo bata pa siya para sa kulot na manyak. Pero real talk, wala namang pakialam si Sanji. Abangan siya sa next episode ng MasterChef. Tinanong ni Lastikman kung bakit ang saya bigla ni Bonnie at sabi niya, parang nabunutin siya ng tinik dahil hindi na niya kailangang pabagsakin si Vegapunk. Sabi ni Luffy, ayos. Tigilan mo na kasi ang pag-iyak kada 5 minuto. Samantala, sa mga barko ng Marines, chill lang si Rob Lucci habang nagsesend ng tawag mula sa loob ng egghead, parang update sa group chat. Sinabi ng commander na i-share niya ang info sa buong fleet. Di pa rin maintindihan kung paanong walang nakapansin na nagtitext si Lucci habang 2 talampakan lang ang layo.
Sa VIP Villain Lounge, umiinom ng tsaa si Grandpa Saturn nang dumating si Borsellino. Tinanong ni Saturn kung narinig niya na ang balita, at sabi ni Kizaru, sinubukan ni Luffy mag-bluff na parang hawak ng Straw Hats ang sitwasyon, spoiler alert, hindi nila hawak. Sabi ni Saturn, di ba pwede kang dumaan sa barrier? Gawa yan sa ilaw at literal na ilaw ka. Sabi ni Kizaru, oo nga, pero binabantayan yun ng dati kong tropang si Sentomaru. Sabi ni Saturn, huwag na lang pansinin si Sentomaru, pero ayaw ni Kizaru. Di siya makikipagsuntukan sa dati niyang kasalo sa Pansit Canton. Tsaka pag tinamaan si Sentomaru, ang mga Seabeast at 50 Mark III Pacifistes ay gagawing mapbang ang buong Navy Fleet. Tinanong ni Saturn kung alam man lang ba ni Kizaru kung nasaan ang energy plant, at sabi ni Borsellino, na ipasa na lahat ng intel ni Lucci, ang tusong pusa. Balik sa deck, nagsisigurado na ang bawat Marine soldier parang maglalaro sa Super Bowl. Tinawag nila ang Rokushiki Squad at naghanda para i-extract ang mga CP0 agents na, kung tutusin, mas komportable pa ang buhay kaysa sa iba sa barko. Sabi ng cookie-faced guy, kutitikan lang ng bala ang mga pacifista, kaya ang mga sea monsters ang totoong target. Si Luffy ay tumatalon sa ulap na sahig parang nasa trampoline park habang sigaw ng sigaw si Frankie na huwag kalimutang may misyon sila. Matapos ang lahat ng pagtakbo, narating din nila ang Sunny. Nagkatinginan sina Kizaru at Seabeast, at alam agad ni Sentomaru na may kakaiba. Cue flashback, naalala ni Sentomaru ang lahat ng itinuro sa kanya ni Uncle Borsellino nung bata pa siya, at ayun na nga, nagpaputok ng yata no Kagami Beam si Admiral, dumaan sa egghead parang pinball. Ngumiti si Sentomaru at sabi, andito na si Uncle, bago sumigaw na umatake ang pacifista. Kumislap si Kizaru parang Christmas tree at sumugod, habang ang sumo champ natin ay nagstance na, sigaw na, ang depensa ko ang pinakamalakas sa buong mundo. Nagliwanag ang buong isla sa banggaan, parang New Year's party, lahat nagpanik, ano yun? Nararamdaman ni Luffy sa goma niyang buto na may malakas na dumating sa isla. Nagsasagupaan sina Kizaru at Sentomaru parang WWE Finals, pero kahit gaano ka-flashy ang ilaw ng Admiral, di makalusot sa solidong depensa ni Kuya. Hindi makakadaan si Tito Shiny dito. Sigaw niya, sabay lipad pa orbit. Nang nagbanggaan sila, sobrang lakas ng liwanag na yumunig sa buong Navy. Biglang nagtalunan ang mga Vice Admiral parang may sale sa SM. Nanguna si Doll, mukhang diyosa ng digmaan, habang ang mga pacifista nag-charge ng laser cannons parang impyernong super soakers. Pero nagpakawala ng mga kanya ng Marines para makancel ang atake, tapos bam, may dambuhalang silayo na sumulpot at ngumata ng buong barko parang calamars. May Sea Hound na may sungay na sinuwag ang isa pang barko hanggang maging kahoy. Pero ang tunay na MVP, isang weirdong ratfish na may drill sa ilong, dumating parang, sub, nerds, tapos pinaiyak ang Marines. Habang lahat nag-iisip paano tatalunan ang mga Seabeast na parang halimaw, may isa pa na dumating sa likod parang jump scare sa horror movie, amoy leeg moment. Tapos dumating si Vice Admiral Diggy, sumalpok ng Detroit smash diretso sa panga ng cow monster. May isang Mark III pacifista na tumarget ng barko, pero si Doll dumating with a high heel sa mukha. Lods, kung tinapakan niya ako, magpapasalamat ako, once in a lifetime blessing, kasi yung sumunod na sipa ginawang space junk yung cyborg. Di rin nagpapatalo ang ibang Vice Admirals, ginawang parang Manny Pacquiao sa ring, winasak ang pinakamalalakas na sandata ng Navy. Samantala, si Usopp panic mode, parang raccoon sa basurahan, INVADE tayo. Vegapunk litong-lito, bro, iniwan ko yung 50 pacifista kay Sentomaru, anong nangyari? Tapos nakita nila ang mukhang smug ni Kizaru sa camera, instant sa Baudi trauma flashback. Sa kanto, si York tawang-tawa parang merits, pero sinindek ni Zoro ng isang titig, tuloy-tuloy ka pa, magiging sashimi ka. Sa labas, sinubukan ni Sentomaru ang kanyang Thunder Slap trademark, pero chill lang si Kizaru, Matrix Dodge. Humingi ng paumanhin si Vegapunk, sorry, nadamay ka, at sinabing maiintindihan niya kung tatakbo na siya. Pero sumabat si Edison, tama na ang drama, hanapin mo na yung barrier code. Di alam ni Sentomaru kung saan magsisimula, biglang lipad si Kizaru at tinuhag siya hanggang maging flat burger. Di pa siya nakakabawi, binagsakan siya ng Yasaka ni Magatama, naging alikabok ang lupa. Habang tumatakbo pa rin, sigaw ni Sentomaru, pasensya na,
pero pinangako kong paprotektahan ko si Vegapunk para kay Luffy. Tanong ni Kizaru, since kailan kayo close ng mga pirata? Pero hawak na ni Sentomaru ang palakol niya, savior ko si Vegapunk. Lalaban ako kahit Navy pa. Tinaga niya si Kizaru sa gitna, pero oops, gawa sa ilaw si kuya, nag-reassemble parang glow stick. Flashback, dati, nag-hiking sina Kizaru at Vegapunk, tapos may mga bear na natalo, hindi ng tao, kundi ng batang mukhang sumo beanbag. Tanong ni Kizaru, saan ka galing? Sigaw ng bata, ayoko sa baryo ko, puro duwag. Di na ako babalik. Translation, pinaalis siya. Sabay sigaw, malakas ako, di nagugutom, pero gusto kong magtrabaho para makabili ng tokneneng. At nagtawanan ang lahat ng Marines na parang nanalo siya sa Pilipinas Got Talent, pero nakita ni Vegapunk ang potensyal at inalok siya ng trabaho bilang personal bodyguard. Pumayag ang bata kahit kumakalam ang sikmura. Maya-maya'y lumapit siya kay Kizaru at tanong niya, Tito, paano ko paprotektahan si Lolo Punk? Tinuruan siya ni Kizaru ng lahat ng alam niya. Habang tulala pa siya, binigyan siya ng baboy ng isang solidong suntok sa kanan para magising siya sa katotohanan. Pero sabi ni Kizaru, kasing tindi ng depensa ng batang iyon ang sa kanya, sabay tira ng laser sa mukha na nagpabagsak sa kanya at nagpawasak ng kalahating isla. Habang nakatayo sa gitna ng apoy, kinuha ni Kizaru ang kontrol sa mga pasifista at nagdeklara, wala na sa ulirat ang boss nyo. Bagong utos, pabagsakin ang mga sea beast weapon. Navy na tayo. Lumingon ang mga pasifista, at kumampi agad sa Navy, mabilis pa sa pagbigkas ng salitang, hustisya. Binaril nila ang Sea Beast sa likod bago ito makawasak ng warship. Nagulat ang mga Marines, at mas naguluhan pa ang Sea Beasts na parang, Lods, kakampi pa tayo kanina. Tapos may Vice Admiral na tumakbo papunta kay Saturn para sabihing may nang hijack sa mga pasifista, at nang sabihing naging crispy port si Sentomaru, nagpanik ang lahat dahil kung talagang tinalo siya, ibig sabihin hindi nagbibiro si Kizaru. Umiiyak si Vegapunk at sumigaw na patayin ang defense system, hindi dapat masayang ang sakripisyo ni Sentomaru. Siyempre, nasa likod lang si York, tumatawa na parang kontrabida sa K-pop, paalala na isa rin siyang Vegapunk, kaya good luck na lang. Kalma lang si Vegapunk habang binunyag na si Kizaru ay gawa sa liwanag at kaya niyang pumasok sa lab kahit kailan niya gusto. Halos lumuwa ang kaluluwa ni Usopp. Samantala, sabik si Kizaru na makita ulit ang Straw Hats at papunta na sa kanila para sa friendly reunion, pero paubos na ang oras kasi umaalis na ang crew sa isla sakay ng Vegapunk. Si Lilith ay nagmamaneho na parang pro, habang sina Bonnie at Luffy ay kain ng kain, di pwedeng pumasok sa gyera ng gutom. Biglang nag-alarm, at sabi ni Lilith, impossible, parang divisoria lang to. Pero tinaga ni Kizaru ang barrier na parang mantikilya. Sabay sabing misyon niyang protektahan ang Energy Plant Punk Records, si York, at baka rin ang isang lumang kaibigan, pero kailangan niyang sirain si Dr. Vegapunk. Nagulantang ang Straw Hats sa labas, na-trap sila kasama si Kizaru. Nagsimulang mag-warning sina Usopp kay Luffy gamit ang Denden Mushi. Samantala, si Rob Lucci na traidor ay parang ahas sa damuhan, hinihintay ang tiyempo. Si Stussy, kalmado lang habang umiinom ng tsaa, nang biglang mag-full stealth mode si Lucci at sinubukang tirahin si Vegapunk sa pancreas. Tinanggap ni Stussy ang tama na parang tunay na bayani, bagsak sa sahig na parang award-winning na eksena. Kinuha agad ni Sanji ang bubble gun ni Nami at tinrap si Coco na parang clown sa Jollibee party. Si Zoro naman ay tumalon kay Lucci na parang warrior na sobra sa protein shake. Habang nagyayabang si Lucci, sabing, kasama namin si Kizaru, toast na kayo. Binal-ikan siya ni Zoro at sinampal sa pader ng sobrang lakas na pareho silang lumipad palabas ng lab. Sa himpapawid, nakita ni Kizaru ang Vega Force na palihim na kumikilos at doon niya lang nagets kung nasaan ang Sunny. Si Frankie, nagkakatulunan ng langis sa kaba, pero nang tumingin siya kay Luffy para tanungin ang plano, si Rubber Monkey ay tumatakbo na papunta sa laban na may malaking ngiti. Bago pa makapagsalita si Kizaru, tinadyakan na siya ni Luffy ng sobrang bilis na parang kayang basagin ang sound barrier. Tinawag siyang bastos ni Borsalino pero sigaw ni Luffy, sa loob ng 2 taon, naging 100 beses kaming mas malakas. Noong isang araw may mga pagsabog sa Mary Joy, nagsisisigaw ang mga sundalo na bumalik na ang di matalong alipin. Sumisigaw si Treble, yung pangit, na itigil na ang palabas na yon. Nagpaputok sila ng mga kanyan hanggang sa tuluyang bumagsak yung kawawang mama. Ginapos nila si Kuma parang aso, pero masyado siyang malakas para sa mga karaniwang sundalo.
Siyempre, ginamit na niya yung kapangyarihan niya sa Bearpaw na alam lang ng mga nakakita kung gaano ito kadestruktibo. Tinamaan niya sila ng bear shockwave na nagpangleparan sa lahat parang basahan. At handa na yung mga maruruming celestial dragon na bitihin si Kuma noon din mismo. Biglang may tamad na smoker na dumating na nagtatanong kung anong kalokohan ang nangyayari. At hulaan mo kung sino, walang iba kundi yung buwisit na si Akino, dumating para tapusin ang buhay ng oso. May isang sundalo na sinubukang tumayo pero inapakan lang ang ulo niya ng isa sa mga nakakainis na arroganting iyon, sabay sabing wala silang silbi. Sinigawan pa si Akino na gusto raw niya ng tukneneng kagabi pero wala siyang nakuha. Nagrereklamo silang lahat na hindi pa ito nangyari dati at nagtatanong kung anong klaseng kakulangan sa pagkain ang meron sa Mary Joyce. Hindi makalipas ng isang araw ang mga ito na di lumalamon ng hipon at alimango na parang mga hari. Sabi ni Akino kung hindi nila kayang hawakan ang isang mapanganib na gaya ni Kuma, hindi siya pwedeng palayain. Dapat wala na siyang personalidad ngayon kaya para na siyang patay. Binigyan siya ni Akino ng suntok na hellhound na halos tunawin ang ulo ni Kuma. Sabay sabing, hindi ko alam na dumudugo ka pa rin na parang tao. Pero tumanggi si Kuma na sumuko at sinubukang tumakas, pero syempre hindi pumayag si Admiral Akino at pinadalhan siya ng ulan ng lava. Nang halos tapos na siya, biglang nakatakas si Kuma gamit ang teleport. Tapos lumipat tayo sa isang isla sa New World na nasusunog, nakatali si Bonnie, at sabi ni Akino, ang buwisit na yun, na nanginig siya sa takot nang marinig niyang nakatakas si Bonnie mula sa gobyerno, pero ngayon isa na lang siyang walang kalaban-laban na manika. Sumisigaw si Bonnie na magbabayad sila sa ginawa nila. Sabi ng naglalakad na basurahan na umiyak man siya ng umiyak, wala na si Kuma dahil pinili niyang maging sandata. Tinawag siyang sinungaling ni Bonnie, sabing hindi siya iiwan ng tatay niya ng ganon. Pagkatapos ng flashback, sinigawan si Akino ng 10 robito dahil pinatakas niya si Kuma. At dahil pa ng lava ang kamay niya, baka bigyan pa niya ng konting haplos ang mga nakakadiring celestial dragon. Balik sa kasalukuyan sa Egghead, umiinit ang aksyon, pinapaputukan ng pacifista ng gobyerno ang Sea Beast weapons. Nilipol nila lahat ng mga kawawang kakampi nila kanina lang. Naghahanda ng lusubin ng mga sundalo ang factory, sinasabi na si Admiral Kazaro ay nasa lab na sa ulap. Siya ang nakikipaglaban kay Luffy na nasa full-on gorilla mode gamit ang Gear 5, napapalibutan ng ulap. Sinubukan ni Kazaro na harangin ang right hook ni Luffy pero kahit nakataas ang depensa, ramdam niya ang suntok, halos wala na siyang oras makaharang pero tinamaan pa rin siya ng Gomu-Gomu Black Mamba, dahilan para manginig siya. Sabi ni Kazaro ngayon niya naintindihan kung paano natalo ni Luffy si Kaido kasi malakas talaga yung bata. Pero gusto pa rin niyang malaman kung bakit sobrang pinuprotektahan ni Luffy si Vegapunk. Sumagot si Luffy, nagtatanong kung bakit gusto nilang patayin ang matandang si Apple. Sumipa si Kazaro para depensahan ang sarili at sinabing, hindi naman dahil gusto ko siyang patayin. Paubos na ang lakas ng Yonko at nagulat siya nang makita si Kazaro na halos makarating na sa buwan. Sabi ni Kazaro hindi niya balak patayin si Vegapunk dahil matagal na niya itong kilala, pero mas okay sana kung hindi na lang ito makialam. Sa isang kisap mata, biglang lumitaw si Kazaro sa harap ni Luffy at sinipa siya ng sobrang lakas na parang napunta na siya sa ibang time zone. Naalala ni Kazaro noong sobrang tuwang-tuwa si Vegapunk kasi nakagawa siya ng pinakamalaking robot sa mundo, pero ngayon, pinupulbose lang ito ng mga atake ni Kazaro. Bumangga si Luffy sa robot at sumabog ito sa laser barrier. Nahulog sina Frankie at Bonnie, at syempre nawalan ng control si Lilith sa Vega Force. Buti na lang ulap ang lupa kaya hindi sila naging okoy. Napansin ni Lilith na may kuryente yung upuan at sumigaw siya na umalis na lahat. Bago pa niya masabing sasabog na ang Vega Force, boom, parang atomic bomb ang sumabog at nagliparan silang lahat. Hindi na niya alam kung may inis ba siya o iiyak dahil wasak na yung dream robot nila. Galit na galit si Frankie at sinabing may magbabayad pero tumakbo siya para tingnan ang Sunny. Binalaan ni Bonnie na delikado rin si Mugiwara pero ang narinig lang niya ay mga yapak ni Kizaru papalapit. Tiningnan siya ni Kizaru at sinabing, wow, ang laki mo na, ano bang nilalagay sa baon ng mga bata ngayon? Sabi niya siguro naghanap si Bonnie ng ganti pero utos na raw ang kamatayan ni Dr. Vegapunk. Sinabi ni Bonnie na hindi na ang matandang lalaki ang target niya. Pumunot siya ng cable sa sahig at sinubukang suntukin si Kazaro, pero umiwas ito at sinabing, ayokong manakit ng mga kilala ko, lalo na yung hindi ako inutusan pumatay. Tapos basta na lang niya pinatalsik si Bonnie sa laser barrier, sumabog ito pagbangga. Sigaw ni Frankie, paano mo nagawang gawin yun? At sinubukang barilin si Kazaro ng laser beam pero bago pa niya matapos, nawala na ang kalaban. Sigaw ni Lilith, tawagan si Stella, delikado na raw.
Kinuha ni Usopp ang telepono at tinanong kung ayos lang lahat, tapos napagtanto niyang wala pa roon si Kazaro. Nagsimula ng magdiwang si Vegapunk kasi na-decode na nila kung paano patayin ang defense system. Sinabihan na nila si York na lumayas kaya galit na galit ito, tinawag silang nakakainis. Pinakiusapan ng matanda sina Sanji at Jinbei na dalhin ang mga gamit niya sa barko dahil may importanteng bagay doon. Sigaw ulit ni Frankie, kailangan na nilang umalis. Sabi ng matanda pwede nang i-disable ang barrier kahit kailan at tinanong kung ready na ang Vega Force at ang barko, pero sabi ni Frankie, hindi pa, at hindi na kailangan ng paliwanag. Doon na dumating si Borsellino, kalmadong sinabi, sayang, pero pumalpak ang plano nyo. Gulat lahat kung paano siya nakapasok at anong nangyari kay Luffy. Tinanong ni Stella kung siya ba ang dahilan ng pagsabog at sagot ni Kazaro, sa kasamaang palad, kailangan kong pasabugan yung higanteng robot. Galit na galit ang mga satellites at sabi ni Kazaro, sobrang hirap ng mission na ito kaya gusto na lang niya tapusin agad. Biglang lumindol, akala nila lindol pero parang imposible kasi nasa ulap sila. Tinanong nila, ano na naman to? At hindi ka maniniwala, andon si Luffy, baluktot ang katawan at sinabing sobrang init sa barrier. Boom! Na-activate ang Gear 5 at bigla siyang tumawa, I'm back. Hindi makapaniwala si Kazaro sa narinig niya. Tumatalon-talon si Luffy mula puno hanggang puno parang si Spider-Man, diretso papunta sa lab. Nagkakagulo na lahat at napanganga ang mga Vegapunk nang makita ang isang higanteng kamay na inagaw si Kazaro. Nanlaki ang mga mata ng lahat tulad noong una nilang nakita ang Gear 5 sa Wano, pati si Brook kahit wala siyang mata. Andoon si Luffy, may pinakamalaking ngiti, sabay sabing, malakas yung suntok na yon. Nagpasalamat siya kay Kazaro sa pambubugbog sa kanya. Sabi niya, 2 beses siyang bumangga sa barrier at akala niya mapipiraso siya. Nagtapos ang episode ng magising ang malaking robot mula sa 200-year beauty sleep nito. Nahuli ni Luffy si Kizaru at muntik ng durugan si Nami parang si King Kong. Humingi siya ng paumanhin, sabi niya kasi sobra siyang napanood ng Godzilla vs King Kong. Nang inig si Kizaru kasi ang laki na nang ipinagbago ng bata, at sabi ni Luffy, hindi ko ibibigay si Vegapunk sa'yo. Sinimulang paikot-ikuti ni Luffy si Admiral na parang nasa washing machine kaya nagkanda ikot ang utak ni Kizaru. Tapos parang pitcher sa baseball, pinakawalan niya si Kizaru papunta literal sa kalawakan. Napanganga ang crew habang tawa ng tawa si Luffy. Sabi ni Brook, sa wakas nakita ko na ang bagong anyo ni Luffy gamit ang sarili kong mga mata, kahit wala naman siyang mata. Galit si Nami, ready ng tap-okan ang mukha ni Luffy at sigaw sa lahat na tumakbo na. Sabi ni Chopper kailangan nilang planuhin kung paano ligtas ililipat sina Robin at Stacy. Sumabat si Edison, may stretcher daw sila. Biglang nabigla si Vegapunk nang makita si Bonnie, wasak pero hindi ganoon kalala kahit parang sumabog siya sa harap ng barrier. Si Atlas naman ay bumibilis na para mabawi ang control sa mga pacifista, kasi kung hindi, pagbabarilin sila pag nawala ang barrier. Sabi ni Edison maganda yun kasi walang mas magaling kumontrol sa pacifista kundi ang mga Vegapunk. Pero bago umalis si Atlas, pinahinti siya ng matanda at nagpakiusap na isama siya. Sumigaw si Usopp na hindi pwedeng sumama si Vegapunk kasi ginagawa ito ng Navy para kanselahin ang retirement benefits niya. Nagsimulang sigawan ni Vegapunk si Frankie, sabi niya, paano mong hinayaang sipain ng ganon ang isang bata? Nagdesisyon siyang sumama kay Atlas habang si Edison ay magdi-disable ng barrier. Tumawag si Sanji, narinig niya lahat at literal na nag-apoy siya sa galit, hindi niya papatawarin si Kizaru sa ginawa kay Bonnie. Sabi ni Jinbei na kuha na nila lahat ng gamit ni Vegapunk at pupunta siya sa back exit para makipagkita sa kanila. Lumipad na ang matanda gamit ang jetpack boots niya. Si Frankie naman, lungkot na lungkot, nagsisisi kasi kung mas mabilis lang siya, nasadyap niya sana si Bonnie. Pero sinampal siya ni Lilith sa likod at sinabing tigilan na ang pag-iinarte, tumulong na lang siya. Tumodo macho po si Frankie at tumakbo na, sabi kay Lilith na siya na bahala sa Sunny. Hindi pa rin makapaniwala si Lilith na tinalo ni Luffy si Kizaru, lalo nang marinig niya kay Frankie na hindi kailanman matatalo ang kanilang kapitan. Nagkakagulo ang mga sundalo ng Navy, may isang huminto kasi may narinig siya, pero buti na lang inutusan siya ng kapitan niya na bilasan, kaya nakalusot si Bonnie. Nagbalik bata si Bonnie at humawak ng bakal, binanatan niya ang ulo ng isang sundalo at naging sanggol ito. Nilampaso niya ang mga sundalo at kapag tinatanggal ng isa ang hood para isigaw ang pangalan niya, sinampal niya para manahimik. Balik adult form si Bonnie at tinamba ang iba pa. Kaya niyang pasuan ng mga espada para mabulok gamit ang kapangyarihan niya. Nang masukol siya, bumalik siya sa pagiging bata para mag-away-away ang mga sundalo.
Muntik na siyang matamaan ng shotgun pero naiwasan niya ito at ginawang bata o matanda ang mga umatake. Kaya iniutos ng kapitan na umiwas ang lahat sa city center dahil nagtatago doon si Pirate Jewelry Bonnie na kayang baguhin ang edad nila. Nagutos silang shoot to kill kung makita siya. Halos walang pahinga si Bonnie nang may marinig siyang sundalo na sigaw ng sigaw na nahanap na nila siya, pero hindi pala siya, si Santomaro pala, sunog na nakahandusay. Naalala ni Bonnie na buhay siya dahil nasalo siya ni Kung Fu Panda nang mahulog siya mula sa barrier, at sinabi nitong tumakbo siya kasi papalapit na ang Navy. Iniisip ni Bonnie kung makakapagtago siya hanggang matapos ang gulo. Samantala sa Labo Stratum, sigaw na si Zoro na aalis na siya, at biglang dumating si Rob Lucci na pinipigilan siya. Pinaglalaroan ni Lucci ang pwesto niya para guluhin si Zoro pero sabi ni Zoro, hindi yan uubra. Naamoy kita mula 1 milya pa lang. Naiwasan niya ang galit na atake ni Cheetah sa huling segundo. Sobrang talas ng kuko na nakipagsabayan sa espada ni Zoro. Dinidepensahan ni Lucci ang lahat ng mga hiwa gamit ang matinding armament hockey. Hindi lang niya inasahan na si Zoro ay may suot na sapatos ni Vegapunk na umiikot parang Beyblade. Binaon siya sa lupa, kahit na hindi rin naman ganoon kaimportante dahil ulap lang ang lupa. Pinapanood ni Luffy mula sa gilid at tinatanong kung kailangan ni Zoro ng kaunting tulong pero sinabi ni Zoro na hindi niya kailangan ng tulong sa pag-asikaso ng mabahong cheetah Sinabi niya kay Luffy na mag-focus kay Kazaro. Nagpalitan sila ng mga suntok ni Lucci pero wala sa kanila ang tumatama. Doon inactivate ni Zoro ang kanyang malupit na King Haki at sinabi, kung yan lang ang kaya ng pasang yan, wala siyang laban sa kapitan. Tumawa si Rob Lucci at sinabi, hindi ko inaasahan ng mas mababa mula sa unang meet ng isang Yonko. At sinabi pa niya, ang saya sigurong pabagsakin siya. Tinawag niya si Zoro na halos maubos na unggoy. Habang nangyayari ito, binabato naman si Kazaro na parang basahan, muntik na siyang umikot sa mundo at malaglag sa dagat kaya napagpasyahan niyang tigilan na ang paglalaro. Tinamaan niya si Luffy ng Yasakani no Magetama at biglang lumitaw sa likod niya gamit ang Cage Bunshin no Jutsu. Naisip ni Luffy, grabe, sobra ba akong uminom ng Red Horse o bakit parang ang daming Kazaro clones? Pero nagsimula siyang umiwas sa lahat ng atake ng Admiral dahil kung tinamaan siya kahit isa, siguradong sopas siya sa hapunan. Isang light bullet ang sumabit sa kanya pero bumunot siya ng rubber whip, hindi nga lang masyadong epektibo kasi clone lang ang tinamaan at pagkatapos binanatan pa siya ng sunod-sunod na light bullets kaya napilitan siyang i-activate ang King Kong mode niya. Si Kizaru ay pinagpapawisan kakaisip dahil sa isang hampas lang ni Luffy, nabura ang kalahati ng mga light clone. Nang sinubukan niyang hulihin ang natira, sabi ni Kizaru, mas mabuti na ito, mas malaking target mas madali tamaan. Ang hindi niya inasahan, binugo lang ni Luffy ng hangin mula sa katawan niya at parang lobo na nag-deflate ang mga clones. Sinubukan ng mga clone na umatake ulit pero hindi na alam ni Luffy kung alin ang totoo. Pero sa totoo lang, niloloko niya lang si Admiral dahil balak naman niyang tapusin lahat sabay-sabay. Kaya lang, 3 hakbang na ang nauna si Lanternhead at niloko si Luffy. Lumitaw sa loob ng lab at hinablot si Usopp sa labi. Tinanong niya, nasaan si Vegapunk? Nakita nila ang matandang lalaki kasama si Atlas na nagmamaneho ng isang maliit at magulong toy car. Nakiusap si Sanji na sumama, pero ang mahalaga lang sa matanda ay iligtas si Bonnie. Ang pervert na chef naman ay nagtaka, bakit buong oras tinatawag ni Vegapunk na bata si Bonnie? Gusto pa niya siyang pabagsakin, hindi niya alam na 31 na pala siya. Hello NBI, sabi ni Atlas, tumawid sa bubble at sumakay na sa kotse. Pagkatapos binitiwan ni Kizaru si Usopp at bumalik sa kanyang misyon. Sumigaw si Luffy sa matanda na kapag umalis siya, papatayin siya. Nag-charge na si Kizaru ng light beam at tinatanong kung saan ba pupunta si Vegapunk. At mga ginuot-ginang, kinain na lang ni Luffy ang light beam. Sa puntong ito, hindi na rin naman sila gaanong nagulat. Sumisigaw si Franky kay Lilith na gamitin ang Franky Shogun para buhatin ang barko at nakisakay siya sa remote-controlled car. Nagsisisi na si Luffy dahil walang paraan na nakakain ang beam, lumalabas ang ilaw sa lahat ng butas ng katawan niya. Nagbigay ng signal si Vegapunk at pinatay ni Edison ang parte ng barrier para makadaan sila, tapos inactivate ulit ito. Pinaandar ng matanda ang isang makapal na gulong para makatakbo sila baliktad sa ulap na daan. Pero may isang marine na nakakita sa kanila at nag-warning na nakatakas ang mga siyentipiko. Naghanda ng mga bazooka ang mga pacifistes pero sumilip si Atlas at sumigaw na may bagong utos si Vegapunk, ilaminahin ang lahat ng Navy soldiers sa isla agad-agad. Huminto ang mga pacifistes at tinutok ang atake sa mga sundalo, na hindi inaasahan yon, ang hindi rin inaasahan ng mga Vegapunks.
May dumating na may mas mataas pang authority sa mga pacifist. Sa wakas dumating na ang oras, si Saturn, isa sa 5 old geezers, ay rumaraga sa papunta sa Egghead dahil gusto niyang tapusin ang kasiyahan. Episode 1128 ay karaniwang kaguluhan sa One Piece, binabanatan ni Luffy si Kizaru na parang lamok, habang si Zoro ay nakikipagsagupaan kay Lucci sa isang laban ng matutulis at bad attitude. Si Bonnie naman ay sumusugod kay Saturn na may dalang espada, kasi bakit hindi gumawa ng masamang desisyon. Kaya Tara, simulan na natin ang episode. Nag-umpisa ito matapos sabihin ni Vegapunk, "Hoy, kakampi na ang pacifists." Sa lupa, sira ang araw ng mga sundalong Navy. May isang sundalo na sumisigaw robotic na sinabing, "Pallet target, burahin ang Navy soldiers." Nagsisigawan ang mga sundalo, lumayo sa mga pacifist. Sa barko ng Navy, hindi makapaniwala si Vice Admiral Doberman sa nakikita niya. Sigaw niya, na override ni Vegapunk ang utos. Nagrereklamo ang mga ordinaryong Navy, "Hindi ako makapaniwala, na wala sa atin ang mga pacifist," buset na Vegapunk. Oo, plot twist. Sa Vegatank 8, na mukhang malaking pulang laruan, excited si Frankie. Tama yan, pacifists, banatan nyo. Masaya rin si Vegapunk. Mukhang gumana, pero napansin ni Frankie na nakaturo pababa ang sasakyan. Bakit pababa tayo? Nahuhulog ba tayo? Sigaw niya. Kalma lang si Vegapunk, parang mansanas ng science, ang island clouds ay dumaikit sa isa't likod ng pader. Masaya, buti na lang kampi ulit sa atin ang mga pacifista. Biglang inatake siya ni Vice Admiral Pomsky. Nakaiwas si Bonnie. Nahanap din kita, Jewelry Bonnie. Paanong nagawa mo yon sa mga tao ko? Dumating ang ibang sundalo, pinaputukan siya. Nakaiwas siya, tapos ginamit ang special move, binaril sila, hindi patay pero nawala ng malay. Gulat si Pomsky, "Anong meron sa inyo?" "Tumawid na ako sa kabilang panig," sagot ng isang sundalo. "Hilarious," sumigaw. Nakita siya ni Bluegrass. "Blackleg," sabi ni Sanji, "narinig ko. Si Kuma ang ama mo, di ba? Pero, kailangan mong tanggapin na hindi na siya yon. Kung hindi, ikaw ay, bago matapos." Umatake si Pomsky gamit ang move na Otter Hammer. Nakaiwas si Sanji. Seryoso, isa na naman. Inutusan ni Bluegrass ang pacifist niya, huwag hayaang makatakas. Pero umatake ang ibang pacifists na kampi kay Vegapunk. Nalibang ang dalawang to, nahulog siya. Umalis ang tank. Sa labo face, inaalalayan ng Straw Hat si Robin sa stretcher. Si Chopper tinitiyak na maayos siya. "Dahan-dahan," sabi ni Usopp. "Ayos ka lang." Tanong ni Nami. "Kailangan mo lang tiisin ng kaunti," sabi ni Usopp. "Salamat," tugon ni Robin. Sabi ni Nami, "Fair na. Pero si Stussy, nasugatan, may iwan ako. May kailangan pa akong gawin." Naintindihan siya ni Edison. "Okay, kami na lang ang kanyang barko." Tumayo siya, maghanda na dahil mula rito magwawala na ang lahat. Baka gusto na ng puso mong tumakbo. Makikita natin si Zoro na nakikipaglaban kay Lucci at kasing intense ng inaasahan mo. Tinulak ni Lucci si Zoro at gumalaw ng sobrang bilis, sabay sabing, "Wala nang saysay ang paglaban, hindi ninyo kami matatalo." Kalma lang si Zoro gaya ng dati, sumagot, "Hindi talaga natututo." Pumutok ng liwanag si Kizaru kay Luffy pero madali lang itong naiwasan ni Luffy habang tumatalbog na parang goma. Hinabol siya ni Kizaru sabay sabing, "May dahilan kami." Sumagot si Luffy, "Wala akong pakialam." Balik kay Zoro at Lucci, nagsalpukan ang espada at matutulis na kuko. Sabi ni Lucci, "Tapos na kayo." Sagot ni Zoro, "Kahul ka lang ng ksana," sabi niya kay Luffy. "Pero kung ubusin ko oras ko sayo, hindi ko matatapos ang misyon ko." Si Luffy, na Luffy pa rin, umiwas sa pamamagitan ng pag-apak kay Kizaru, "Iyan ang misyon ko." Makikita ang mabilis na eksena, si Luffy laban kay Kizaru, si Lucci laban kay Zoro, sisak ang baso sa silid ni Saturn, tapos may kakaibang kapangyarihang sumabog sa paligid ng dagat malapit sa Egghead. Nararamdaman ito ng lahat at nagulat sila, "Doberman, hindi ako makapaniwala. Wala na si Saturn sa kanyang silid." Tapos may boses na umalangaw sa buong isla, "Tigil, pacifistas." At bigla silang tumigil sa paggalaw. Gulat si Vegapunk, "Ha? Huminto ang mga pacifistas sa pagbabantay sa atin." Siya ay ang 5 elders. Biglang may malaking pagsabog sa isla at nagulat ang mga sundalo. May kakaibang kislap na hugis bituin na may 5 dulo sa lupa, isang pentagram. Sumigaw ang mga sundalo at nagsitakbuhan. Sabi ni Frankie sa tangke, "Ano yun?" Si Sanji, ramdam ang kakaibang lakas, "Iba ito. Mga sundalo sa isla." Si Saint Saturn ng 5 elders ay lalapag sa Egghead. Wala ni isang mas mababa sa ranggong komandante ang maaaring tumingin sa kanya.
Lubos ang pagkabigla ng mga sundalo. Isang elders, inulit ang babala habang may malaking pagsabog sa pentagram. Sumigaw si Sanji at si Vegapunk, ano yung pagsabog? Hindi makapaniwala si Vegapunk, isa sa 5 elders pumunta mismo rito. Tanong ni Frankie, litong-lito, ang 5 elders. Sino ba sila? Paliwanag ni Vegapunk, sila ang pinakamataas na awtoridad sa buong mundo. Natakot si Bonnie sa narinig. Tapos may lumabas na malaki mula sa pentagram. Tinuturo ni Sanji, may lumalabas dyan. Lumitaw si Saint Saturn na may nakakakilabot na pagpasok. Sigaw ng sundalo, ano yun? Lumabas ang kanyang pamagat, Saint J. Garcia Saturn, Godhead of Science and Defense, 5 elders, pinakamataas na awtoridad ng world government. Sigaw ni Bonnie, ano yang halimaw? Mula sa taas, mabilis pa rin si Kizaru, bumaril ng laser sa Vega tank. Nakaiwas sila pero tinamaan ang Cloud Road kaya nahulog sila. Medyo nagulat si Kizaru, ay, muntik na yon. Sigaw ni Vegapunk, naku. Ang Island Clouds. Hawak-hawak ni Sanji si Bonnie habang bumabagsak sila. Tumakbo si Luffy sa ere, umiwas sa isa pang light blast, gamulong parang karton, naghanda ng atake, gumugumuno star gun. Tumakas si Kizaru pero tila lumiko ang atake at tinamaan siya sa ulo mula sa likod. Wala nang lakas si Luffy, naubos na ako. Si Sanji, inalagaan si Bonnie habang bumabagsak. Tinanong ni Frankie si Vegapunk kung ayos lang siya, ay ayos lang siya. Habang bumabangon sila mula sa pagkakabagsak, lumapit si Saint Saturn sa kanila. Tanong ni Vegapunk, ikaw ba si Saint Saturn? Sagot ni Saturn, oo. Tiningnan niya niyang ama na si Kuma, isang alipin na walang damdamin. Tinawag siya ni Sanji, Bonnie-chan. Sabi ni Saturn ng utos niya noon kay Vegapunk tungkol kay Kuma, hindi mo siya bibigyan ng kahit anong malayang kalooban. Napuno ng luha at galit ang mga mata ni Bonnie. Naalala niyang kinuha si Kuma. Ngunit si Kuma, iniisip niya, umiiyak habang galit sa sinapit ng kanyang ama. Nakita niya ang isang espada, dinampot niya ito, at sinaksak si Saturn sa dibdib. Doon nagtatapos ang nakakabaliw na episode na ito, isang babae ang sumaksak sa isa sa mga pinuno ng buong mundo. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.